everyone! Magandang araw! Welcome back po sa ating channel sa Mamma Mia CDO at welcome back sa ating programang Dear Mamma Mia. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyo. Kaya lang, eto na po yung part 2 ng storya ng buhay ni Sachi. Pero bago yan, atin munang isa-shoutout lahat ng mga gustong magpa-shoutout dahil baka naman magtampo kayo. Please, kung hindi ko po nababasa ang iyong shoutout sa ngayon, wag po kayong magtampo agad ha. Dahil baka bukas makalawa, shoutout nyo na naman ang ating mapagbigyang pansin. Comment lang kayo ng comment, shoutout lang kayo ng shoutout. Pasasaan ba't mababasa rin yan, diba? Wag magtampo, okay? At sa mga medyo ayaw ng mga pa-shoutout moment natin, pasensya na po kayo. Ito lang po talaga ang ating mga maibibigay bilang pasasalamat sa ating mga loyal viewers and listeners. Nako, bulol na po ang inyong Mamma Mia. Pagpasensyahan nyo na kasi nga Saturday, at kapag Saturday, bulol tayo dahil excited tayong magpahinga, excited tayong gumala. Ikaw ba gagala ka ngayon? Pero bago yan, hello muna ako kay Evangeline Bautista. Maraming salamat sa iyo. Kay Sir Reynaldo De Vera. Hi po Sir Reynaldo, thank you so much. At tayo daw ang ginagawa niyang pampaaliw kapag na sa stuck siya ng traffic dun sa may California, USA. O diba, social tayo. May mga listeners tayo from all over the world. Hi din kay Sally Buma. Maraming salamat sa lagi mong pakikinig. Hello rin kay LV Lapot, thank you so much. King Tabalba, hi King, thank you sa iyong pakikinig King. Hello rin kay Chazi Chai, maraming salamat din. Kay Jessica Cruta, sabi niya ang pagbabalik ko raw. Oo, bumalik na talaga ako. At sana nga naman ay hindi na maunsyami ang pagbabalik na ito at paulit-ulit patuloy na tayong babalik araw-araw. Sana nga naman ganun talaga, Mamma Mia. Hello rin kay Jessie Laceda Coral. Thank you so much sa inyong pakikinig. Hello rin sa ating tagapakinig na si Marvy Montesilio. Salamat sa iyo. Ayun, Jane Raimundo from Dubai. Hello. Maraming salamat sa iyo dyan. Shumi9688, thank you. Salamat sa iyong pakikinig. Gracie9616, ayun, maraming salamat din sa iyong pakikinig. Janice Alvarez. Hi Janice Alvarez. Thank you so much sa iyong pagbisita nitong ating channel. Naway mag-subscribe ka naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Marlene Malacura, maraming salamat. Mariel Gonzales, and hello raw sa Palaypayon and Gonzales family. Hello sa inyong dyan. Ann Migs, hi Ann Migs, maraming salamat. Oo, nagluluto raw siya habang nakikinig sa atin dyan sa may Singapore. Hello din. May Ann Alvarez, maraming salamat May Ann. Dema Sans, thank you so much Dema Sans. Luna Lollipop, thank you Luna. Hello din kay J. Marcadejas na lagi talagang nakikinig sa atin na kung malilate man o kung may gagawin man ay talaga namang kapag may time ay nakikinig ng marami-raming kwento. Hello po. Margie Luhong, Genevieve Pineda, na isa rin ito sa mahaba akong mag-comment. Talaga namang dinidibdib yung ating mga kwento at talagang seryoso sa pagbibigay ng payo at kuro-kuro sa ating mga listeners and syempre sa ating mga sharers. Hello rin kay Chris Arelia, maraming salamat. Hello rin sa ating tagapakinig na si Milagros Guerrero. Hi Milagros. Jack Palalios, thank you so much. Hello rin kay Queen Bias. Siguro mahaba ang bias nito kasi Queen Bias eh. Hello rin habang gumagawa raw sila ng tinapay na aliw sa mga storyang binabasa natin. Alia and Julie. Hello sa inyo mga silent listeners natin. Lily Munar while cooking from Jordan na nakikinig. Hello po. Ruel Aquino, maraming salamat. Marisa Kayabyab. Thank you din. Nora Escoto. Thank you so much Noraline Timbol sa pakikinig at belated happy birthday. Ayun, sa anak niyang si Noraline Timbol. Noong June 3 yung birthday, nung Monday, which is hindi tayo nakapag-upload. Hello din kay Zinaida Pabiona, maraming salamat. Hello rin kay Gail Easy, maraming thank you sa'yo. Vona Danza from Hong Kong. Marilyn Mio, thank you so much. Hello din kay Jack
Ayun, Sakura Vlogs or Sakura HK Vlogs. Hello sa iyo. Hello din kay Felicia or Felicidad Mungkal. Maraming salamat, Felicidad. Hello sa mga taga Quezon City. Rosemary Camba, maraming salamat. Randy Bungkugan from Iligan City sa Bungkugan family. Espe Amor Gruyal, thank you so much sa iyong pakikinig. Gretchen Gascon, maraming salamat. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much po. Again, sa mga hindi pa po nababasang mga komentaryo, sa hindi pa nababasang mga pa-shoutout, huwag pong mag-alala, shoutout lang ng shoutout. At baka kayo na po ang susunod na mga pangalan na mababanggit natin dito. Eto nga pala ang part 2 ng ating storya, ang storya ni Sachi. Pero kung hindi mo pa narinig yung kanyang first part ng kanyang story, please, do not listen to this yet. O punta muna kayo dun sa channel natin, Mama Mia CDO, at puntahan nyo yung kanyang kwento na nai-upload natin kahapon. So, hashtag 139 part 2 po ito. So, 139 part 1 yung hanapin ninyo. Okay? Oo. Unahin nyo muna yon para nang sa ganon ay maintindihan nyo ang kanyang kwento. Dahil part 2 na po ito. Ito na po yung last part. At medyo maikli lamang ito. Hindi kasing haba nung kwento niya kahapon. Kaya wag na nating patagalin. Simulan na natin ang karugtong ng kwento ni Sachi. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Nagpunta ako sa probinsya ng tita ko, Mama Mia. Doon ko balak na i-mend ang aking broken heart. Ang broken heart ko sa isang taong hindi ko naman po naging jowa. Pero kahit na hindi naging kami ni Andre, ay talagang nasaktan naman ako ng husto. Kaya alam kong kailangan kong maghilom. Alam kong kailangan kong patunayan sa sarili ko na makakaya kong mag-move on. And this time, hindi na sa tulong ng ibang tao. This time, mag-move on ako ng sarili ko. Kasi nung nangyari sa amin ni Jake, ay nag-move on ako kasama si Andre. Kaya ngayon sa nangyari sa aming dalawa ni Andre, mag-move on akong mag-isa. Nung nagpunta ako sa probinsya ng tita ko ay sumama po ako sa mga kaibigan ko pong mangingisda. In-experience ko po kung paano ang mangisda sa laot. In-experience ko rin kung paano ang magsaka sa bukid kasama ang mga tiyuhin ko. Hanggang sa na-enjoy ko nga ang buhay probinsya. At matapos po ang ilang buwan ay naisip ko, Mama Mia, na siguro handa na ako. Siguro oras na para harapin ko ang realidad. Siguro oras na para harapin ko ang mga iniwan ko sa syudad. Kaya naman, Mama Mia, nagpaalam na ako sa tita ko. Nagpaalam na ako at nagpasalamat sa malaking tulong nila sa pagbabago ng pagkatao ko. At nung dumating nga ako sa bahay ay tuwang-tuwa ang mga magulang ko. Masayang-masaya sila kahit na nangitim raw ako ng sobra. Oo, alam kong sa standards ng mga Pinoy ay mas lalo po akong naging hindi attractive. Alam ko na kapag nagkita kaming dalawa ni Dimple nung mga panahon na yon ay sigurado akong pagtatawanan niya ako. Dahil kung dati ay times 20 ang ganda niya sa akin, ngayon siguro ay times 50 na dahil sa kulay ko. Pero wala akong naging pakialam, Mama Mia. Ang importante sa akin noon ay ang mag-mend ang aking broken heart. Ang importante sa akin noon ay maghilom at maging masaya ulit. Mama Mia, pagdating ko nga sa aming lugar ay agad akong naghanap ng trabaho. Kaya lang, wala akong mahanap na trabaho na nagustuhan ko. Oo, may paminsan-minsan po na natatanggap ako pero ilang araw pa lang ako doon ay hindi na ako masaya. Ang mantra ko pa naman sa buhay ko nung nagbalik ako sa syudad ay sasabihin ko at gagawin ko kung anong makakapagpasaya sa akin. Uunahin ko ang kaligayahan ko. Kaya naman, Mama Mia, nung nag-announce po na pwede nang mag-file para sa civil service examination, ay nag-file po ako, Mama Mia. Nag-take po ako ng exam at sa awa naman ng Diyos, kahit na hindi ako katalinuhan, ay nakapasa din naman ako sa first take ko.
At nung malaman nga ng isang tito ko sa side ng papa ko na nakapasa ako, ang sabi niya ay ipapasok niya raw ako bilang bumbero o bumbera dahil babae ako. Nung una ay umayaw ang papa ko. Ang sabi niya, panlalaki lang daw ang trabahong yon. Kaya lang, medyo na-excite ako sa isipin na panlalaki ang trabaho ko. Nakaka-proud din kasi Mama Mia na ang mga trabahong sinasabi ng iba na panlalaki lang ay nakakayanan ng gawin ng mga babaeng katulad natin. Kaya naisip ko pong mag-apply. At dahil nga medyo malaki ang posisyon na iiwanan ng tito ko, sa fire department ng lugar namin ay agad din naman akong natanggap. Nung una ay hindi ko talaga alam kung papaano ang gagawin sa trabaho. Nung una ay nangangapa ako, lalo na dun sa training Mama Mia. Akala ko pulis at military lang ang mahirap ang training. Pero mahirap din pala ang physical training kapag bumbero ka. Pero kinaya ko yun lahat dahil naging masaya ako. Nagustuhan ko ang trabaho ko Mama Mia. Nakita ko po ang calling ko. Sabi ko sa sarili ko, mukhang ginawa ko ng Diyos para sa ganitong trabaho, para makatulong sa tuwing may sunog. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman kong maayos na ako. Mama Mia, isang araw ay nagkita kaming dalawa ng kaibigan kong si Janine sa isang mall. Uy, Sachi, ikaw na ba yan? Tanong niya. Oo, the one and the only, sabi ko naman. Nangitim ka yata. Girl, obvious naman, kaya pwede ba wag mo nang sabihin? Alam ko na yun. Wag mo nang sabihin, nakakasakit ka ng damdamin eh. Biro ko pa sa kanya. Uy girl, ikaw din na, nakakasakit ka rin ng damdamin. Ako? Bakit naman? Tanong ko. Bigla ka kayang nawala pagkatapos ng graduation. Bigla kang umalis. Hindi ka na sumama sa outing ng barkada. Alam mo, hinanap ka ng lahat, sabi niya. Ano kasi, meron kasi akong kailangan gawin dun sa probinsya ng tita ko. Anong kailangan mong gawin? Mag-move on, tanong niya. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay may alam na si Janine sa mga nangyayari. Pakiramdam ko ay may alam siya tungkol sa relasyon ni Andre at ni Dimple. Kaya hindi ko na lang pinatula ng mga sinabi niyang yon. Ayoko kasing mabad trip nung mga panahon na yon kasi birthday din yun ng mama ko. Nandun ako sa mall para bumili ng birthday cake. Habang magkausap kami ni Janine ay nag-exchange numbers kaming dalawa. Sabi ko wag munang sabihin sa barkada yung number ko. Sabi niya payag daw siya, basta ba bisitahin ko siya sa bahay nila. Oo na, sige na, one of these days bibisitahin kita, sabi ko. Nung maghiwalay na ang landas namin ni Janine ay hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong malungkot. Oo, Mama Mia, ayos na naman na ako. Oo, medyo okay na ako pero talagang nalulungkot pa rin ako kapag iniisip ko na nagkatuluyan nga si Andre at si Dimple. Lalo na kung anak naman talaga ni Andre yung dinadala ni Dimple. Sabi ko sa sarili ko wag na akong papaapekto. Sabi ko sa sarili ko, mag-enjoy na lang ako sa buhay na meron ako. Pagkatapos ng birthday ng mama ko ay ilang beses din akong tinext ni Janine. Pinipilit niya akong magpunta sa bahay nila. Lagi akong nagpapalusot noon, Mama Mia, nagpapalusot na maraming trabaho. Bakit, ano bang trabaho mo? Tanong niya habang magkatawagan kami isang gabi. Ay oo nga pala, hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Isa ng bumbera. Itong kaibigan mo, sabi ko. Bumbera like as in firefighter? Tanong niya. Ang arte mo naman sa as in firefighter? Biro ko pa, Mama Mia. Di nga. Naging firefighter ka? Tanong niya ulit. Oo nga, bakit? Napaka-imposible bang paniwalaan? Oo no. Hindi ka kaya mahilig sa mga physical activities? Sabi niya sa akin. Akala mo lang yun, hindi mo ako masyadong kilala dahil hindi naman tayo naging magkabarkada ng matagal. Sa bagay, last year na nga pala ng school nung magkakilala at naging magkaibigan tayo ng husto, hindi ba? Oo, kaya may utang ka sa akin ngayon, Sachi. Utang? Anong utang ko sa'yo?
May utang ka ng pagpapakilala. Kaya please, bisitahin mo na ako, dalawin mo na ako. Kung hindi ako talagang dadalaw dyan sa inyo. Sige na, wag na. One of these days, bibisitahin talaga kita, promise, kapag hindi masyadong busy. Mama Mia, tinupad ko naman po ang pangako kong yun kay Janine. After po ng ilang araw, nung huli naming pag-uusap sa telepono, ay pinuntahan ko siya. Nag-decide akong gumala sa bahay nila. Pagdating ko sa bahay nila, Mama Mia, ay nagtsikahan lang kaming dalawa. Pagkatapos ng mahaba-habang tsikahan, ay hindi niya ako pinauwi sa bahay namin. Huy Janine, kailangan ko nang umuwi. Ano ka ba, wala kang pasok bukas, 'di ba? Kaya dito ka na matulog. Anong dito ako matutulog? Wala akong damit na dala, girl. Damit ko. Wala rin akong underwears. Meron akong hindi pa gamit na panty at bra dyan, nakakabili ko lang. Sa'yo na lang, sabi niya. Girl naman, dati mo pa akong nililibre. Hanggang ngayon ba naman? Nakakahiya, sabi ko. Huwag ka na ngang mahiya, mas mahiya ka kapag umalis ka ngayon na ayaw pa kitang paalisin. Kaya naman Mama Mia, wala akong nagawa. Matapos naming maghapunan ay nag-movie marathon kaming dalawa. Pero napapansin ko na habang nanonood kami ng movie ay busy-busy naman itong si Janine sa kanyang cellphone. Parang palagi siyang may tinatype. Siguro nga may ka-chat o may ka-text. Lagi din siyang patanaw-tanaw sa may bintana ng bahay nila. Janine, may inaantay ka ba? Sino bang inaabangan mo dyan? Tanong ko sa kanya while kumakain ako ng chichirya dahil marami yun sa bahay nila. Halatang pinaghandaan niya ang pagdating ko. Wala naman, tinitignan lang. Baka may mumu sabi niya. Tumawa na lang ako. Naniniwala ka ba dyan? Tanong ko. Mama Mia, binalik ko na lang ang atensyon ko sa pinapanood kong movie noon. Mama Mia, Ladder 49 ang pinapanood naming movie nung mga panahon na yon. Gusto ko ang kwentong yon. Kaya yun ang pinili ko dahil maraming tanong po si Janine tungkol sa trabaho ko bilang bumbero. Ayoko pong nag-e-explain sa kanya dahil kanina nung magkatsikahan kami ay nagtanong na siya. In-explain ko na sa kanya pero mukhang hindi niya masyadong naintindihan. Siguro nga dahil hindi niya trip ang pagiging bumbero. Kaya wala siyang masyadong naiintindihan sa mga sinasabi ko. O di kaya dahil busy siya at palagi sa kanyang cellphone kaya wala sa mga sinasabi ko ang atensyon niya. Ayokong paulit-ulit na nag-e-explain sa kanya kaya pinapanood ko na lang siya ng isang pelikula tungkol sa isang firefighter. Pero hindi rin naman siya nagpo-focus at nagpe-pay attention. Mama Mia, hanggang sa lumipas ang ilang sandali. May kumakatok sa labas ng bahay nila. Dali-dali pong tumayo si Janine. Dali-dali siyang lumapit sa may pintuan at binuksan yon. Huy, na paano ka? Tanong ko nung nagmamadali siya. Hindi niya ako pinansin, Mama Mia, ni hindi niya ako tinignan. Nandyan ba si Sachi? Tanong ng isang boses. Isang boses na para bang, Mama Mia, nabingi ang buong mundo ko. Nabingi ang dalawang tenga ko. Dahil kahit pagbali-baliktarin man ang mundo ay kilalang kilala ko ang may-ari ng boses na yon. Kinabahan na ko, Mama Mia. Nagpanggap akong walang narinig. Pinagpatuloy ko ang panonood ko ng pelikula. Pinagpatuloy ko ang pagkukunwaring nanonood ako ng taimtim while kumakain ng chichirya. Pero nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay panay na po ang paghinga ko ng malalim. Dahil hindi ko na po maintindihan ang pintig ng puso ko ng mga panahon na yon. Para pong may giyera sa loob. Mama Mia, parang may mga tambol sa puso ko. Ewan ko ba? Pero nung humangin bigla, Mama Mia, ay bigla kong naamoy ang kanyang pabango. Yung pabango na yon. Yung amoy na yon. Kilalang kilala ko. Lord, hindi talaga ako nananaginip. Siya talaga to, sabi ko sa sarili ko. Akala ko nung una, Mama Mia, ay ayos na ako.
Akala ko kapag nagkasalubong ang landas naming dalawa ay hindi na ako maaapektuhan. Akala ko ay tuluyan na akong naghilom doon sa probinsya at tuluyan na akong nag-move on. Pero habang ngayon na naaamoy ko ang pabango niya, habang naririnig ko ang boses niya, ay biglang nagbalik sa akin lahat ng aming mga alaala. Lahat ng mga alaala nung tinutulungan pa lang niya akong mag-move on noon kay Jake. Lahat din ng alaala kung paano ako nasaktan nung makita ko silang laging magkasama ni Dimple. Mama Mia, nagpanggap akong walang nararamdaman at walang naririnig. Hanggang sa naramdaman ko na lang bigla ang pag-upo ni Andre sa tabi ko. Mama Mia, nakita ko sa peripheral view ko na nagpupunas ng kanyang noo si Andre dahil nakita kong tagaktak ang pawis niya. Malalaki ang pawis na yon. Hindi ko alam kung ang pawis na yon ay dahil sa kanyang pagmamadali, dahil ba pagod siya, o dahil tulad ko ay kinakabahan din siya nung mga panahon na yon. Na-miss ko siya, Mama Mia. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nung huli ko siyang makita. Pero miss na miss ko siya. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay namimiss ko siya. Ang akala ko ay maayos na ako eh. Ang akala ko ay naka-move on na ako. Ang akala ko ay hindi na ako apektado sa kanyang presensya, pero mali pala ako. Hanggang ngayon ay apektado pa rin ako, Mama Mia. Miss na miss ko pa rin siya. Ilang buwan kaming hindi nagkita. Pero nung makita ko siya, Mama Mia, pakiramdam ko ay unti-unting nalulusaw lahat ng galit na nararamdaman ko sa kanya. Lahat ng paninibugho. Oy, huwag mong sasabihin, Sachi, na tatahimik ka lang dyan, ha? Alam mo, pinapunta ako ni Janine dito para daw maging okay na yung kaluluwa mo. Sabi niya, sabay patawa. Feel at home lang kayo dyan, ha? Kasi kaming dalawa lang naman ang kapatid ko dito. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Yung kapatid ko ay parang natutulog na rin sa kwarto niya. Hirit naman ni Janine. Nung makaalis na si Janine, Mama Mia, ay sumandal si Andre sa may sofa. Ilang saglit kaming walang naging imikan. Hanggang sa bigla niyang hinawakan ng mga kamay ko. Sach, ang tagal na ng panahon na hindi tayo nagkita. Pwede bang mag-usap tayong dalawa? Ikaw ang unang magtanong. Lahat ng tanong na meron ka sa puso at isip mo, lahat yun itanong mo na ng sabay-sabay sa akin. Mama Mia, nung sinabi niya yun ay biglang bumalik lahat ng galit na nararamdaman ko. Oo nga, wala pang ni isa sa mga tanong ko ang nasagot niya. Siguro nga wala akong karapatang magselos at magalit bilang girlfriend niya dahil hindi naman naging kami. Pero siguro may karapatan naman akong magalit at magtanong bilang babaeng nililigawan niya. Dahil kahit noong magkasama sila ni Dimple noon, Mama Mia, ay wala naman siyang sinabi sa akin na ititigil na niya ang panliligaw. Oo nga, tama siya. Kailangan naming mag-usap. Kailangan naming magtanong. Mabuti na lang talaga at tinext siya ni Janine. Thanks to Janine, andito kami ngayon sa sala nila at nag-uusap. Bumuntong hininga ako ng malalim. Prinaktis ko sa isip ko kung ano ang mga itatanong ko sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nandun pala si Dimple nung victory party nyo nung basketball nung manalo kayo nung intramurals? At nakita ko pa kayong dalawa na magkausap sa garden nung last practice natin para sa graduation. Pagkatapos, napaka-close bigla ni Dimple sa team ng basketball nyo. Alam mo ba na gustong-gusto ko nang hilahin ang mga buhok ni Dimple nung mga panahon na yon? Lalo na nung nakita ko kayong dalawa nung graduation day natin na nagpipicture ng kayo lang. Sabi mo pa, pupunta ka ng bahay ko kapag hindi ko pinansin lahat ng text messages mo. Sabi mo, pupuntahan mo ako kapag hindi kita sinasagot. Inantay kita pero hindi ka pumunta.
Hindi ako sumagot para pumunta ka para mag-usap tayong dalawa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon, Mama Mia. Kahit pala sa haba ng panahon, sa ilang buwan na lumipas ay hindi pa rin pala ako okay. Akala ko lang pala yun. Nag-uunahan nang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Ang dami-dami kong tanong sa kanya, Mama Mia. May mga tanong pa ako na hindi ko magawang sabihin sa kanya. Nung tumigil na ako sa pagtatanong ay nag-joke siya sa akin. Ang dami pala ng tanong na yun. Hiningal ako sa pakikinig, sabi niya. Nung tumawa siya, Mama Mia, ewan ko ba, parang unti-unti ding nalulusaw ang galit ko. Tumawa na rin ako ng konti sa kanyang reaksyon. Pagkatapos kong magtanong, ay pinahid niya ang mga luha sa mga mata ko. Pagkatapos ay hinawakan niya ulit ang kamay ko at dinala yun sa labi niya at hinalikan niya ang dalawa kong kamay. Tinitignan niya ako ng taimtim sa mga mata ko. Mama Mia, hindi umaalis ang mga mata niya sa pagkakatitig sa mga mata ko habang nagsasalita. Okay, sige. Simulan natin dun sa garden. Alam ko na nakita mo kami na nag-uusap nun. Dahil kahit hindi kita nakikita, maniwala ka sa akin, Sachi. I can always sense you from afar. Siguro ganun talaga kakonektado ang feelings ko sa'yo. Dahil kahit hindi ka nakikita ng mga mata ko, nararamdaman ka ng puso ko kapag malapit ka sa akin. Mama Mia, binawi ko ang kamay ko noon. Dahil pakiramdam ko ay binola-bola lang niya ako. Hindi naman siya nag-attempt na kunin ulit ang kamay ko. Bagkus ay patuloy lamang siya sa kanyang pagsasalita. Nag-uusap kami noon ni Dimple, hindi ba? Alam mo naman siguro na hindi kay Jake ang batang pinagbubuntis niya noon. Mama Mia, tinitigan pa rin niya ako ng mata sa mata. Naramdaman ko rin na malalim ang kanyang paghinga. Ako naman, Mama Mia, ay natakot pero itinanong ko pa rin. Bakit? Sino ba ang ama ng batang yon? Ikaw ba? Tanong ko, Mama Mia. Handang-handa na ang kamay ko noon para manampal ng napakalakas sa kanya. Kung sakali mang totoo ang iniisip ko, kung sakali mang totoo ang hinala ko na siya ang ama ng bata. Oy, natitense ka. Sabi niya, Mama Mia, na bigla pang kinurot ng konti ang aking ilong. Hindi ko anak yun dahil kahit kailan ay wala namang namamagitan sa aming dalawa ni Dimple. Kay Cedric yun. Yung pinsan ko na kasamahan ko rin sa team ng basketball. Siya ang ama ng bata. Humihingi sa akin ng payo noon si Dimple. Humihingi siya ng payo kung ano ba ang dapat niyang gawin. At nagpapatulong din siya kung paano niya sasabihin kay Cedric ang totoo dahil one night stand lang daw ang nangyari sa kanila. Natatakot siyang sabihin kay Cedric na ito ang ama ng pinagbubuntis niya. Alam mo ba, Sachi, nung before graduation, na lagi akong nagmi-miss call sa'yo, tapos tinakbuhan mo pa ako. Tapos hinabol talaga kita. Athlete ako noon pero nahirapan talaga akong maghabol sa'yo. Lalo na nung sumakay ka bigla ng tricycle. Kung alam mo lang kung gaano ako kagalit nun. Natapon ko pa talaga ang cellphone ko sa sobrang galit ko. Sabi ko sa sarili ko noon, masira na ang lahat. Kahit mamahaling cellphone pa, wag lang tayo. Wag lang ikaw. Mama Mia, ang sabi pa niya ay gustong-gusto niya raw na pumunta sa amin noon. Pero hindi raw siya pinaalis ng mommy niya dahil meron daw noon nakasabihan ang mga matatanda na kapag malapit na ang graduation mo, birthday mo, o mga mahahalagang okasyon sa buhay mo, dapat daw ay hindi ka umaalis kinagabihan bago ang okasyon na yon. Dahil kapag nangyari yun, ay baka daw hindi matuloy at baka may mangyari pang masama. Mama Mia, hindi po lahat ng sinabi niya ay sasabihin ko dito.
Yung mga naaalala ko lang ang sasabihin ko. At hindi ko lalong masasabi, lalo na yung mga jokes niya na walay naman paminsan-minsan. Nung sinabi niya yun ay nakahinga ako ng malalim para akong nabunutan ng tinik. Mama Mia, natawa na rin ako sa pagiging OA ko. Meron pa talaga akong ilang buwan na ginugol para sa pag-move on, pero lahat pala yun ay hindi ko dapat ginawa. Dahil lahat pala yun ay bunga lamang ng pag-overthink ko sa lahat ng bagay. Sorry Andre ha. Sorry kung napaka-OA ko talaga. Sorry kung hindi man lang ako nakinig sa explanation mo. Umiyak na ako noon sa kanyang harapan, Mama Mia, na parang isang bata. Parang isang batang nagsusumbong sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Niyakap niya ako ng napakahigpit. Ilang saglit kaming walang imikan at walang ni isa sa aming nagsasalita. Hanggang sa tumigil na ako sa pag-iyak ko. Okay lang naman yun. Alam ko naman talaga na nahihirapan kang magtiwalang muli. Alam ko naman talaga na dahil sa nangyari sa'yo, kay Dimple at kay Jake, ay mahihirapan kang ipagkatiwala muli sa ibang tao ang puso mo. Alam ko na mag-overthink ka talaga. Alam ko na magdududa ka sa bawat bagay. Nature naman talaga yan ng mga babae ang pagiging overthinker, hindi ba? Alam kong mas lalo yung lumala dahil sa naging issue ninyo noon ni Jake at ni Dimple. Pero naiintindihan ko, Sachi. Naiintindihan ko. Kaya please, huwag ka nang umiyak ha. Tara na, labas tayo. Ibibili kita ng ice cream. Sabi niya. Mama Mia, ewan ko pero nilukob ng sobrang pagmamahal at kilig ang puso ko nung mga panahon na yon. Napaka-spoiled ko talaga kay Andre. Alam mo ba, Mama Mia, na na-miss ko talaga ang pang-spoil niya sa akin. At mula nga nung gabing yun ay naging official na kaming dalawa na ni Andre. Mama Mia, dun ko nalaman na tulad ko ay hindi pala pinurso ni Andre ang kanyang kurso. Tulad ko ay nag-take din pala siya ng civil service pagkatapos ay pumasok sa Philippine National Police. Pareho kami na nagtatrabaho na noon. Si Janine naman, Mama Mia, sa hindi ko malamang dahilan, kahit na hindi naman niya pinanood yung movie na nirekomenda ko sa kanya tungkol sa pagiging isang bombero at kahit na pakiramdam ko nung nag-e-explain ako sa kanya ng trabaho ng isang bombero ay hindi siya nakikinig, bigla naman itong pumasok sa pagiging bombero. Oo, Mama Mia. 4 kaming babae sa team namin o sa fire station namin. At kasama nga doon si Janine. Ang babaeng napakahinhin, ang babaeng matabilang dila, ang babaeng akala mo ay hindi marunong tumakbo. Ngayon ay malakas pala ang loob at nagbombero pa talaga. Si Andre naman, tulad ng sabi ko sa inyo, ay pumasok bilang isang pulis. Kaya yun talaga raw ang kanyang gusto mula pa nung bata pa siya. Ang sabi nga niya, Mama Mia, ay gusto niya raw talagang pumasok sa PNP kahit noon pa, kaya lang ayaw ng kanyang mga magulang. Pero nung nagtapos na siya ng pag-aaral, ay sinabi ng mga magulang niya na pwede niya nang gawin kung ano ang gusto niya. At nung nalaman nga ni Andre na pumasok ako sa bilang isang firefighter, ay naglakas loob din siya na mag-take ng civil service at magpulis. Ewan ko ba dun? Sabi niya, Mama Mia, ay gustong-gusto niya raw kapag nakaka-relate kami sa trabaho ng isa't isa kahit na hindi naman kami magkapareho ng trabaho. 1 year after, Mama Mia, nung malaman namin ang katotohanan tungkol sa mga pinagselosan ko noon, ay nag-aya ng gala ulit ang barkada namin sa aming group chat. Pero ang sabi nila ay dun lang kami sa malapit sa amin dahil ayaw daw nila na matagalan ang pagbalik kasi nga meron na kaming kanya-kanyang trabaho. Isa po sa maipagmamalaki ko, lahat po ng barkada namin, Mama Mia, ay talaga namang magaling sa kanya-kanyang piniling trabaho. Lahat din kami ay gustong-gusto ang mga trabahong pinili namin. Kaya lahat kami ay ayaw umabsent sa aming mga trabaho.
Pero Mama Mia, nung paalis na kami, ang sabi nila ay mauuna na raw sila Andre dun sa lugar na aming pinag-usapan. Pero Mama Mia, nung paalis na kami ay hindi ko na makontak si Andre. Hindi ko alam kung natuloy ba silang mauna ng iba naming mga kabarkada. Out of coverage area kasi ang kanyang phone number. At yung kanyang messenger naman ay hindi nagsisin at hindi online. Bahala siya. Sabi ko naman siguro ay talagang nakalakad ng mga ito. Dahil ang sabi nila ay may bibilhin pa raw sila. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko lang talaga ay matuloy ang lakad na yon kasi paminsan-minsan na lang yon. Paminsan-minsan na lang kaming nakakaalis na magbabarkada dahil nga sa sobrang busy na namin sa kanya-kanya naming mga trabaho. Mama Mia, October po yun pero hindi ko sasabihin ang exact date. Nandun na kami sa pinag-usapan naming beach. Masayang-masaya na ang lahat. Masayang-masaya na ang mga magkakaibigan. At ako naman, Mama Mia, kahit na wala pa si Andre, ay pinilit ko pong maging masaya sa sarili ko. Magpo 4 PM na yon at hindi na masyadong mainit, kaya naglalakad-lakad na lang ako sa dalampasigan ng dagat. Medyo mahaba-haba na ang nilalakad ko noon. Nung pabalik na ako, Mama Mia, ay nakita ko ang mga barkada ko na nag-iisang kumpulan lamang. Kaya naglakad ako papalapit sa kanila. Pero Mama Mia, nung makita kong ang dami-dami nila, ay nagtaka ko. Sino ba ang iba sa mga yon? Hindi na kasi masyadong malinaw ang mga mata ko doon at hindi ko padala ang eyeglasses ko. Pero habang papalapit na ako, ay nakita kong hindi lang pala mga kabarkada ko ang nandoon. Nandun din ang mga teammates dati ni Andre sa varsity ng school namin. Nandun din ang iba niyang mga kasamahan sa trabaho na mga off-duty din nung mga panahon na yon. Nandun din si Janine, Mama Mia. Nandun din ang isa kong ka-workmate na babae na si Lisa. Nandun din ang dalawa pa naming ka-workmates na mga lalaki. Nagtaka talaga ako kung anong meron, kung bakit sila nandun. Nung malapit na ako sa kanila, ay isa-isa po nilang itinatapon sa akin ang rose petals na kulay white. At kapag nagtapon na sila, Mama Mia, ay lahat sila po ay pumila sa may gilid. 5 sa right, pagkatapos 6 naman sa may left. Nakita ko na merong isang photographer sa may gilid, Mama Mia, na laging nagtitake ng picture. Ako naman ay takang-taka na nung mga panahon na yon. May patarpulin pa sila na may nakalagay na bilog ang mundo. Dahil sa bilog na yon, ay magkakasama din tayong lahat. Nandun din ang group pictures namin ng mga barkada ko. Kaya natawa na lang ako. Uy, ano to? Anong meron? Mukhang sinalo nyo lahat ng mga masasamang hangin dito sa dagat ah. Ano bang pinagagagawa nyo? Habang tumatawa ako sa mga tanong ko, Mama Mia, ay bigla na lang lumabas sa kung saan si Andre, na nagtatago lang pala sa likuran ng tarpaulin. Pagkakita ko sa kanya, Mama Mia, ay tsaka ko palang naalala na ika-3rd anniversary pala namin yon nung time na yon. Mama Mia, kaya pala nandun ang mga barkada namin. Pero ang hindi ko maintindihan ay bakit nandun ang iba naming ka-workmates. Bakit nandun ang ibang mga tao na hindi naman namin kabarkada. Oo't naging kaibigan namin sa trabaho pero hindi naman yung barkada na barkada talaga. Mama Mia, nung tumayo na sa harapan ko si Andre ay bigla na lang akong kinabahan. Pagkatapos ay nag-speech pa siya ng mahabang mahaba na hindi ko na lang sasabihin dito kung ano. Until lumuhod siya sa harapan ko. Ito talaga ang linyang kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Linya, Mama Mia, na nagpatayo hindi lamang ng mga balahibo ko sa aking batok, paa at mga kamay at mga braso, kundi sa maging mga balahibo ko sa katawan na walang ibang nakakakita
kundi si Andre lamang. Papayagan mo ba ako? Papayagan mo ba akong hingi ng oras na makasama ka hanggang sa huling hininga ng buhay ko? Tanong niya. Mula nga noon, Mama Mia, ay lagi nang sumisigaw ang mga tao sa paligid namin. Hindi na lang yung mga kaibigan namin ang nakikiisyoso at sumisigaw, kundi maging yung ibang mga tao na nandun sa beach resort na yon. Ako naman, Mama Mia, ay tinakpan ko ang mukha ko gamit ang aking kanang kamay. Kasi yung kaliwang kamay ko po ay hawak-hawak na ni Andre nung mga panahon na yon. Doon ko napagtanto, Mama Mia. Totoo pala ang tears of joy na sinasabi ng iba. Dahil nung mga panahon na yon, sa unang pagkakataon ng buhay ko, umiiyak ako hindi dahil sa sakit. Umiiyak ako hindi dahil nasasaktan ang puso ko. Bagkus ay umiiyak ako, Mama Mia, dahil hindi ko makontain sa puso ko ang sayang nararamdaman ko. Ang kilig na ramdam ko pa rin nung mga panahon na yon, kahit sa mga oras na ito habang sinusulat ko itong kwento namin. Mama Mia, napakasarap pala sa pakiramdam. Ang sarap-sarap sobra. Ang sarap-sarap at ang saya-saya. Ganun pala kapag minamahal ka ng tunay ng isang tao. Sabi nga nila, lahat ng sakit na nararanasan mo, lahat ng yun ay may kapalit na ligaya. Mas maligaya kesa sa sakit na iyong naramdaman. Oo, Mama Mia, nung panahon na yun, pakiramdam ko lahat ng sakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Lahat ng sakit na pinaramdam sa akin ng mundo, ni Dimple, ni Jake, lahat ng yun, Mama Mia, ay napalitan ng sobra-sobrang saya. Nung mga panahon na yun, naisip ko, kaya pala nangyari ang lahat ng yun. Kaya pala nasaktan ako ng ganon. Dahil sasaya pala ako ng ganito. Mama Mia, tinignan ko ng buong pagmamahal si Andre habang nakaluhod siya sa harapan ko. Kung ikaw ang makakasama ko, Andre, handang-handa ako na samahan ka hanggang sa huling pintig ng puso ko. Nung sabihin ko yun ay bigla na lang nagtilian ng lahat ng tao. Oo, Andre, sasamahan kita. Sasamahan kita hanggat buhay ako dito sa mundo. Pagkatapos kong sabihin yun, Mama Mia, ay lumuha din si Andre at isinuot sa kaliwang kamay ko na palang sinsingan ang singsing na daladala niya. At hindi pa siya talaga nakontento doon. Kahit na hindi naman maganda ang boses niya, ay inawitan niya ako ng awit ni Ed Sheeran na Perfect. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nagsayaw kaming dalawa. Hindi ko talaga malilimutan ang araw na yun. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Mama Mia, ang ligayang naramdaman ko noon ay nagdulot sa akin ng mga flashbacks ng mga masasakit na nangyari sa akin. At nung nag-flashback, Mama Mia, kung paano ko nahuli si Dimple at si Jake sa banyo ni na Dimple, ay katakatakang wala na akong sakit na nararamdaman. Katakatakang kasiyahan na lang ang nararamdaman ko habang naaalala ko, Mama Mia, kung paano naghiwalay ang mga ari nilang dalawa nung nahuli ko sila sa loob ng banyo. Lihim akong nagpapasalamat noon sa Diyos. Lihim akong nagpapasalamat kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Kasi nga eto ako ngayon. Masayang masaya sa piling ng taong tumulong sa akin na makita ang kahalagahan ko bilang isang babae. Oo nga't hindi ako kasing ganda ni Dimple. Oo nga't hindi ako kasing ganda ng ibang mga kasamahan ko, ng ibang mga kaibigan ko. Pero kahit na ganoon, minahal ako ng totoo ng isang lalaking masasabi kong out of my league dahil napakagwapo naman talaga ng mapapangasawa ko. Mama Mia, pagkatapos naming ma-engage ni Andre, ay nagsimula na rin ang preparasyon namin sa aming kasal. Oo, Mama Mia,
Hindi din naging perfect ang relasyon namin. Maraming mga away, maraming hindi pagkakasundo at hindi pagkakaunawaan, lalo na dun sa mga gusto naming mangyari sa aming kasal. Magkaiba naman kasi kaming mga individual ni Andre, kaya magkaiba ang mga gusto namin. May mga panahon na nagsasalpukan talaga ang mga idea namin. Pero kahit na nag-aaway kami, ay hindi naman po humahantong ang mga yun sa hiwalayan. Walang ni isa sa amin ang naghahamon ng hiwalayan. Siguro walang ni isa sa amin, Mama Mia, na nanaisin na magkahiwalay kami. Walang ni isa sa amin na may lakas ng loob para iwanan ng isa't isa. Kaya hindi po umaabot ng isang araw ang tampuhan namin at agad din naman kaming nagiging maayos. Hindi siya yung tipo ng lalaki na baliwala ang feelings ng isang babae. Ayaw na ayaw niyang matulog, Mama Mia, na may sakit akong dinadala sa aking dibdib o may mga pagtatampo ako sa kanya dahil may away kami nung araw na yon. Hanggang sa dumating nga ang araw ng aming kasal. Mama Mia, isa rin ito sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Habang naglalakad ako patungo sa altar at nakatingin sa akin si Andre at lumuluha, hindi ko rin talaga mapigilang maiyak sa sarili ko. Eto na yun, Lord, oh. Eto na ang kapalit ng lahat ng sakit na naramdaman ko. Eto na ang kapalit ng lahat ng pagdurusa na pinaramdam sa akin ni Jake noon. Lahat ng pagdurusa na pinaramdam ko rin sa sarili ko dahil sa nasobrahan din ako sa pag-overthink noon. Pero kahit na ganun ang nangyari, ay masayang masaya pa rin ako. Oo, Mama Mia. Ikinasal kaming dalawa ni Andre, 1 taon lang matapos ang aming engagement. Masayang masaya kami. Bumukod kami ng bahay at nagrenta. Pero Mama Mia, hindi rin talaga perfect ang relationship namin. Lalo na nung nabaliw sa Mobile Legend ang asawa ko. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun, Mama Mia? Nagagalit ako. Lagi namin yung pinag-aawayan. Lagi kong pinagseselosa ng mobile games niya. Hanggang sa sinabi ng kasamahan ko sa trabaho na bakit hindi ko raw sabayan sa trip ng buhay niya si Andre. Mabuti nga raw yun at Mobile Legend lang ang pinagkakaabalahan ng asawa ko at hindi ibang babae. Hindi katulad ng ibang asawang lalaki na nambababae at humahanap ng iba. Kaya naman, Mama Mia, naisip kong tama rin naman ang kasamahan ko sa trabaho. Nag-practice ako kung paano ang maglaro ng Mobile Legends. Mama Mia, nakakasabay rin naman ako. Pero ang inisip ko noon, kapag baby time, dapat baby time sana. Kaya lang, alam ko rin, Mama Mia, na ang Mobile Legends lang ang ginagawang pampalipas at pampatanggal ng stress ni Andre sa kanyang trabaho. Alam mo ba, Mama Mia, may mga time pa noon na kapag tumatawag ako sa kanya ay nasisigawan niya ako dahil nag-clashing daw? Hindi ko alam kung ano yun noon. Wala akong idea dahil hindi ko naman naiintindihan yun. Kaya sinisigawan ko siya pabalik. Bakit mo ba ako sinisigawan, ha? Nagtatanong lang naman ako. Mama Mia, kapag ganun na ang nangyayari ay pinapatayan niya ako ng tawag dahil baka raw ma-AFK siya. Until sa doon nga nag-try ako na maglaro. Nag-decide akong maglaro. At Mama Mia, aaminin ko na sa mga unang buwan ay na-addict rin ako sa kakalaro ng Mobile Legends. Pero inunti-unti ko po yung tanggalin. Hanggang sa paminsan-minsan na lang ako naglalaro dahil marami pa akong trabaho. Bilang isang bombero, may mga emergencies talaga. At isa sa ikinagagalit ko ay nara-rank down ako kapag rank game, Mama Mia, at bigla na lang tumunog ang telepono na may tumatawag dahil may sunog. Alangan naman na unahin ko pa ang Mobile Legend kesa sa pagiging bombero ko. Mama Mia, si Andre naman ay meron ding trabaho pero para sa kanya ay sisiw lang ang trabaho niya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Isang araw, sinabi ko sa kanya na mag-grocery muna kami bago siya maglaro ng Mobile Legend.
Nung mga panahon na ito ay pinapayagan ko na siyang maglaro. Nung mga panahon na ito ay hindi na ako masyadong nagagalit kapag naglalaro siya buong maghapon. Ang hiningi ko lang sa kanya ay mag-grocery kami. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam ay may makikita pala ako dun sa grocery. Isang tao sa aking nakaraan. Isang tao na nagbigay sa akin ng labis na sakit noon. Pero in fairness, nung makita ko siya ulit ay talaga namang nawala na lahat ng galit ng nararamdaman ko. At magugulat kayo sa ibabalita ko, Mama Mia. Ang nakita ko kasi sa grocery ay walang iba kundi ang ex-boyfriend kong si Jake. Ang boyfriend ko na nagtaksil sa akin noon. Ang boyfriend ko na ngayon ay bakla na. Oo, Mama Mia. Nadiskubre daw ni Jake 1 taon matapos nilang maghiwalay ng tuluyan ni Dimple ang tunay niyang kasarian. Meron na siyang boyfriend ngayon. Pero si Jake, Mama Mia, ay hindi po katulad ng ibang bakla na nagko-cross-dress. Hindi rin siya nagkikilay at hindi rin siya nagme-makeup. Oo, bongga na kasi yung mga bakla ngayon. Mas maganda pa kaysa sa aming mga babae. Pero si Jake, Mama Mia, ay pinanatili niya ang kanyang mukhang lalaki. Still, meron pa ring selos na nararamdaman si Andre kay Jake kahit na bakla na ito. Mama Mia, ang sabi niya, kahit daw bakla na si Jake ay pagseselosan pa rin niya ito dahil ito raw ang lalaking unang nakatikim sa akin. Ang lalaking unang nagparanas sa akin ng lahat ng bagay. Ang lalaking matagal kong naging karelasyon. Ang totoo niyan ay mas matagal ang naging relasyon namin ni Jake noon kaysa sa relasyon namin ni Andre at sa kasal naming dalawa kahit papagsamahin ng mga yon. Kaya naman mula noon, Mama Mia, kapag nag-grocery ako ay lagi na akong sinasamahan ni Andre. Baka daw kasi magkita pa kaming muli ni Jake dun sa grocery. Ako naman ay kinikilig. Kinikilig dahil hanggang ngayon ay nagsiselos pa rin sa akin ang asawa ko. Hanggang ngayon ay pinaparamdam niya pa rin sa akin na desirable pa rin ako kahit na ang totoo, Mama Mia, ay hindi naman talaga ako kagandahang babae. Lagi niya na akong sinasamahan kapag may lakad ako. Para siyang bata na hindi mapakali kapag nawala ako sa paningin niya. Ayos lang naman yun sa akin. Yun nga ang naging dahilan, Mama Mia, kaya unti-unti ay nababawasan na rin ang oras ni Andre ngayon sa pagmo-Mobile Legend. Oo, naglalaro pa rin siya lalo na tuwing gabi bago matulog pero ayos na yun sa akin. Kapag nagpapaalam kasi ako sa kanya para magkape kasama ang mga kaibigan ko, sabi niya ihahatid niya raw ako at susunduin din pagkatapos. Ayaw niya, Mama Mia, na malalaman na mag-isa akong umuuwi ng bahay. Ewan ko ba kung wala lang talaga siyang tiwala sa akin o nagsiselos lang talaga siya dahil ang sabi niya baka raw naiisip ko pa lahat ng mga memories namin ni Jake. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nakita nga namin ni Andre si Jake sa may grocery. Sabi ko na nga ba magkikita talaga kayo dito eh. Kaya mabuti na lang talaga at sinasamahan kita palagi. Natawa na lang ako, Mama Mia, dahil may kasama nun si Jake na ngayon ay kilala na namin bilang Jackie. May kasama siyang boyfriend na isang foreigner. Kumain kami sa isang fast food chain. Alam mo ba, Mama Mia, dun din ay nagkausap si Andre at si Jake at nagkapatawaran din silang dalawa. Si Jake, aka Jackie din, ang nagchika sa amin ng mga bagay tungkol kay Dimple. Ang sabi niya ay hindi naman daw talaga nagkatuluyan si Dimple at yung pinsan ni Andre. Alam ko naman yun, Mama Mia. Naghiwalay daw sila at umalis sa lugar namin si Dimple sa sobrang kahihiyan ng kaniyang mga magulang. At nalaman din daw ni Jake aka Jackie na namatay daw ang baby ni Dimple dahil marami raw itong naging komplikasyon sa kanyang kalusugan. Meron itong congenital heart disease at hydrocephalus din ang bata. Tsaka ko pa nalaman ang mga balitang yon, Mama Mia, dahil ang totoo ay wala naman na akong paki kay Dimple. Nag-abroad din daw si Dimple, Mama Mia.
Hindi namin alam kung anong trabaho niya dahil hindi naman ito graduate katulad namin. Ang naisip ko na lang noon habang pinag-uusapan namin siya ay sana nagbago na si Dimple. Sana nagbago na siya at hindi na siya yung Dimple na ahas kong friend dati. Alam mo kasi Mama Mia, kahit gaano pa kaganda si Dimple, ay wala naman sigurong seseryoso sa kanyang lalaki kung ganun pa rin ang ugali niya. Wala naman na akong masamang tinapay sa kanya dahil napatawad ko na siya matagal na. Pero inaantay ko pa rin na kausapin niya ako at mag-sorry siya sa akin ng sincere. Kapag ginawa niya yon ay sasabihin ko sa kanya na napatawad ko na siya nang sa ganon ay gumaan rin ang kanyang pakiramdam tulad ng paggaan ng pakiramdam ko mula noong pinatawad ko na ang lahat ng mga taong nanakit sa akin. Tao lang tayong lahat. Hindi talaga maiiwasan na tayo ay matukso, na tayo ay mapaalipin sa tawag ng mga material na bagay at sa tawag ng ating laman. Magkakamali at magkakamali tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Pero at the end of the day, Mama Mia, alam mo ba kung anong nangyari? Naging best friend ko po si Jake, aka Jackie. Ang ex-boyfriend kong trumaydor sa akin ay naging gay best friend ko na ngayon. Tadhana siguro at ang Diyos ang gumawa ng paraan para magtagpo ang mga landas namin ni Andre. Tadhana siguro at ang Diyos ang gumawa ng paraan para i-prepare ang daan para sa aming dalawa ni Andre. Sa time kasi noon na depressed ako masyado dahil sa mga nangyayari sa buhay ko ay hindi ako kailanman iniwanan ni Andre. Lagi siyang nandyan sa tabi ko. Kahit nung mga time na hindi pa kami close, kahit nung time na tinext ko siya, chinat ko siya para magpasundo ako, kahit na magkagrupo lang naman kami noon sa thesis, ay hindi niya ako tinanggihan. Pinuntahan niya ako, Mama Mia. Sinundo niya ako at nakinig siya sa lahat ng mga drama ko sa buhay, sa lahat ng mga sakit na pinagdaanan ko. Mama Mia, isa lang po talagang masasabi ko. Kahit gaano pa katagal ang inyong relasyon, kahit gaano pa katatag ang tingin mo sa relasyon ninyo, hinding-hindi mo pa rin talaga malalaman at hinding-hindi mo pa rin talaga masusukat kung ano ang mangyayari sa inyo. Hinding-hindi mo pa rin masasabi kung kayo na ba talaga hanggang dulo at hanggang huli. I know, Mama Mia. I know na ilang taon pa lang naman kaming kasal ni Andre at marami pa kaming mga challenges na dapat pagdaanan. Pero ang sabi ko, kakayanin namin ang lahat. Kung meron lang talaga kaming tiwala sa mga plano ng Diyos para sa amin. Alam ko naman, Mama Mia, na siguro hindi kami papayagan ng Diyos na maikasal ni Andre sa isa't isa kung hindi niya kami itinadhana, hindi ba? Kaya pananatilihin lang namin ang tiwala namin sa isa at sa isa't isa at ang tiwala namin sa Diyos. Ang hinihiling ko rin sana, Mama Mia, sa bawat dasal ko gabi-gabi, sana po, kahit anong pagkakamali man namin ni Andre, ay magawa naming unawain at patawarin ng isa't isa. Dahil ang sabi nga nila, ang pagpapatawad naman ay ang napakalaki at napakatibay na ebidensya na tunay at puro ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Naway na-enjoy nyo ang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Sachi. Ang ganda ng kwento ng buhay ni Sachi. Kung napanood nyo yung part 1 at ngayon ay nandito kayo sa part 2 at napanood nyo hanggang dulo o napanood o napakinggan nyo hanggang dulo, maganda talaga ang naging kwento ng buhay nila. Totoo, may mga panahon na hahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ikakasira natin, mga bagay na ikakadurog ng ating pagkatao at ng ating puso. Hindi dahil pinaparusahan niya tayo, hindi dahil trip niya lang, kundi dahil gusto niya tayong patatagin. Gusto niya tayong ihanda sa napakalaking blessing na ibibigay niya sa ating mga buhay. Naway may natutunan po kayo sa naging kwento ni Sachi, ni Andre, ni Dimple at saka ni Jake.
Kung nasaan man si Dimple ngayon, dasal ko rin na sana nagbago na siya, sana mahanap niya rin ang pagpapatawad sa puso niya sa lahat ng nagawa niya sa kanyang best friend, at sana rin ay dumating ang araw na mahanap niya ang tunay niyang kaligayahan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Sachi, please do share this video at yung part 1 din i-share niyo para mapakinggan din ng mga kaibigan niyo. I-like niyo rin ang bawat video o yung dalawang video. Pagkatapos, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe nitong ating channel, please huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Ako po ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.